Ang kanilang buhay makulay. Tinda mukhang mga bata pa ito ng hornbills to prove that there is still wildlife and there is a good reason to protect this area. Ang kanilang presensya, biyaya sa mga katutubo sa Hilagang Luzon. Siyempre, pasaray mo, masara namin, dahil mahal. Kami, ganin masara, ano ka? Sa pagitan ng tao at buhay ilang, paano binabalanse ang parehong pakikipaglaban para mabuhay? Sa liblib na komunidad sa Cagayan Valley, nakadepende pa rin sa pangangaso ang buhay ng ilang taga rito. Ang mga buhay ilang hinuhuli at iniihaw, mga sawa, unggoy, cloud rat o buot, at maging ang endangered na hornbill. Ang sawa pinagtutulungang balatan ng mga tao. Samantalang ang unggoy at cloud rat naman malinis na at tapos nang ihawin ito sa apoy. Ang pangunguha ng mga hayop sa gubat tila sobra-sobra na. Ayon sa Environmental Law Enforcement and Protection Service ng Department of Environment and Natural Resources o DENR, sa enforcement meron tayong mga pinapakreate ng mga quick response team. As much as possible, we want to prevent the killing or destruction of wildlife. That's why it should be immediate. Natunton itong storya nito doon sa mga nakita online and nakakabahala yung dami ng mga hayop na pinapatay at tinetrade. Pinuntahan namin ang lugar kung saan nakatira ang mga katutubo kasama ang Kaakibat Biodiversity Watch, isang grupo na nagbabantay ng gubat at nagdodokumento ng mga hayop. Titingnan natin yung kanilang status kung marami pa ba sila dito o malaki na yung impact ng hunting dito sa liblib na lugar na ito sa norte. This is supposed to be an easy trail, an easy trek. Pero dahil sobrang putik, papunta dun ang hirap. Nandito tayo sa isang community na mga Aitas. Aitas don't really live in a community because they're nomadic. Sa kusina ni Roger, nakasabit ang mga panga ng baboy ramo at bungo ng unggoy. No, katang mawanang kami kayo makanasir, aja lang, papami. At dahil awan sir nga pa. At dahil time nga awan. At dami time nga awan. Ang mga buto ng mga hayop na kanyang nahuli at pinagsaluhan sa kanyang komunidad, itinabi ni Roger. Kawalyan may kami ng sarti ko, agkotigas to'y. Tano di mo idulin kami na to'y kayo sangga pulos makaalan. Sa edad na 58, hindi raw siya maaaring huminto sa pangangaso, lalo na pinag-iipunan niya na madala sa ospital ang kanyang apo. Ang kadati ako ko. Ang tawag doon sa kondisyon na yun is atresia ani, Nangyayari yan talaga as an abnormality and binubutas yung tiyan para doon lalabas yung dumi. Trabaho lang ako sa sir, diyan sa Taniman? makipagtatanim lang ako po sir. Sa mga mais at saka palay. Sa tuwing siya naman ang nangangailangan ng serbisyong medikal, nilalaga niya raw ang bungo ng mga unggoy na kanyang nahuli. Sa paniniwalang mawawala ang iniindan niyang sakit. May ospital sa kanilang bayan, ngunit hindi nila kayang tustusan ang gastusin. Nomads po sila eh. Kasi may mga housing projects po tayo na ginawa sa dalawang barangay. Lang di po sila nagtagal doon.
Iniiwan po nila yung housing tapos lilipat po sila sa isang area. Tapos magtatanim, pag wala na naman po, lilipat na naman po. Kilala rin ng mga ngaso sa kanilang lugar ang katutubong si Jesus. Kastoy sir, mga pero at kagan. Ila ko tidak do mali pa kwarta. Tapno at ti pang-alawas di kiti agbasa sir. Aabot daw ng 5 hanggang 10 tao ang kausap niya at bumibili ng mga nahuling hayop kada 2 linggo. Butawan ti adal ay awan ti amomiti man nag bilang man kang kanti 150 lang. Hindi rin daw niya alam na bawal ang pagbebenta ng mga buhay ilang. Amni mapan ila ko dyan sir. Pero dumanon dati kagabsat ng Ilocano dito sir. Times are changing. They need cash to be able to send their children to school. Nakakalungkot pa is hindi lahat ng binebenta nila ay nako-convert nila into cash. Paliwanag naman ng National Commission on Indigenous People Region 2, ang ahensya na nangangalaga at nakikipaglaban sa karapatan ng mga katutubo. I-recognize talaga na sa kanila talaga yung lupain na yun. Kasi yun yung buhay nila and nandun yung kabuhayan nila. Umaalis sila sir for fear of life di ba? Kasi pinapaalis sila sa lupang kanila talaga yun. Simula pa lang sa pangangaso na bubuhay ang mga katutubo. Ngunit sa paglipas ng panahon, nagbago ito dahil nagbago na rin ang kanilang pangangailangan. Ang pangangaso kadikit na ng buhay ng mga katutubo. At sa oras na hindi sapat ang kanilang kita, ito ang natitira nilang alam na kabuhayan para maitawid ang pang-araw-araw na gastos at gutom sa kagubatan. Ang hunting sa Pilipinas, the moment nung dumating yung mga sinaunang tao dito sa Pilipinas. Kasi ang hunting, it's a form of subsistence para sa mga tao. So kailangan nilang gawin yun para mag-survive. Pero iba na raw ang sitwasyon ngayon. Yung pagpatay at saka pag-destroy sa mga wildlife na ito is a violation of RA 9147. Kahit man mga kasama natin sa indigenous peoples, okay, hindi naman sila exempted from complying with the law. But yung tinatawag na sustainable na paggamit ng mga IPs is also recognized. Ang Indigenous Peoples' Right Act of 1997 ay batas na nagbibigay karapatan sa mga katutubo na gamitin at pakinabangan ang mga likas yaman sa loob ng kanilang ancestral domain. Kasi ang dami silang nakukuha na ganun. Marami? Oo. Sako-sako yun. Ito yung story namin about trying to catch the hunters. Nung nandito na kami sa site mismo, lumabas yung katotohanan na itong mga katutubo natin, sila yung nag-hunting. We met the DNR in this region. Pinag-usapan namin kung ano ba yung mga lugar na pupuntahan namin kasi nakaka-alarma na yung bilang ng mga nagdodokumentuhan nila na wildlife hunting. Ebidensya na may nagka-camp dito. So, bago pa Hindi pa tuyong-tuyo yung mga dahon ng saging. So, dito sila nag-camp. Ang target nila, yung mga paniki. So, this is the situation, hinahanapan namin yung mga areas kung nasa yung mga wildlife. Pero we came across this cave, yung mga kasamahan natin na taga-kaakibat, isa-survey nila kung anong meron sa loob. Walang dagat pero may lambat. Yan ang madalas kong marinig sa kanila. Nilalambat kasi nila ang mga hayop rito. Ito yung lambat na anod. Yan po. Ang dating paisa-isang huli, bakit tila sako-sako na ngayon? Maraming salamat sa panonood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel.